Paano kung sabihin ko sa inyo na ang sigla, balanseng hormonal at kaginhawaan sa inyong pagkababae na marahil ay nararamdaman ninyong unti-unting nawawala ay hindi habang buhay na mawawala? Paano kung ang solusyon ay hindi pala isang komplikadong reseta, kundi natatago sa apat na maliliit, ngunit makapangyarihang buto? Tila napakasimple, hindi po ba? Sa aking mga taon bilang isang geriatric health specialist ako, si Dr. Mila De La Paz ay nakakita ng hindi mabilang na mga kababaihan na higit sa 10 anyos na tila tinanggap na lamang ang buhay na may pagkapagod, nakakagambalang hot flashes, hindi komportabling pakikipag-ugnayan at pangkalahatang pakiramdam na hindi na nila kontrolado ang kanilang mga katawan. Mayroong isang laganap at nakapipinsalang alamat sa ating lipunan na ang paghina na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda para sa mga kababaihan. Sinasabi sa atin na pagkatapos ng menopause, pababa na ang lahat, isang mabagal na paglipas tungo sa isang bersyon ng ating sarili na hindi na gaanong masigla. Marami sa inyo marahil ay narinig ito mula sa mga kaibigan o kahit na sa mga doktor na mabilis sabihing ang mga paghihirap na ito ay bahagi lang ng package ng pagtanda. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ng buong profesional at personal na paninindigan na ito ay isang salaysay na dapat nating hamunin at isulat muli. Ang inyong mga ginintuang taon ay hindi para sa paghina. Ito ay para sa pamumukadkad. Ang kwento na dapat ninyong tanggapin ang isang mas mababang kalidad ng buhay ay isa sa mga pinakanakapanghihinang alamat na ating kinakaharap. Isipin ninyo na gumising kayo, na hindi lang nakapagpahinga, kundi tunay na nanumbalik ang lakas. Isipin ninyo na mayroon kayong patuloy na enerhiya upang mag-enjoy sa isang mahabang paglalakad sa Rizal Park, sa hapon makipaglaro sa inyong mga apo, nang walang nakakainis na sakit ng pagod o ituloy ang isang proyektong matagal nyo nang ipinagpaliban. Isipin ninyong maging komportable at kumpiyansa sa inyong sariling balat at masaya sa inyong intimate moments nang walang bahid ng sakit o discomfort. Ito ay hindi isang pantasya. Ito ay isang katotohanan na maaring linangin at ang paglalakbay ay nagsisimula sa isang bagay na kapansin-pansing, abot kamay ang inyong pagkain. Ngayon ating aalamin ang agham at kasimplehan sa likod ng apat na partikular na buto, flax, pumpkin, sesame at sunflower, at kung paano ang araw-araw na pagsasama sa mga ito ay maaaring maging pundasyon ninyo sa pagbawi ng balanseng hormonal, pagpapaningas ng inyong enerhiya at pagpapanibago ng inyong intimate wellness. Ito ay hindi tungkol sa isang radikal na pagbabago sa inyong buhay. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at sinasadyang mga karagdagan na nagdudulot ng malalim na mga resulta. Ang pagtugon sa ugat ng problema, ang pagbabago ng hormones. Ang paglalakbay pagkatapos ng edad na 60 ay madalas na inilalarawan bilang isang panahon ng marangal na pagbagal, ngunit para sa maraming kababaihan, ito ay parang isang nakakadismayang labanan laban sa kanilang sariling mga katawan. Ang salarin sa likod ng napakaraming hamon na maaaring kinakaharap ninyo mula sa walang humpay na pagod, na tila hindi kayang lunasan ng mahimbing na tulog hanggang sa nakababagabag na pagbabago sa inyong mood, at ang napaka-personal na issue ng intimate discomfort ay kadalasang isang malalim na pagbabago sa inyong hormonal landscape. Pagkatapos ng menopause, ang malaking pagbaba sa produksyon ng estrogen at progesterone ay hindi lamang nagpapatigil sa inyong regla. Lumilikha ito ng isang ripple effect na nakakaapekto sa halos bawat aspeto ng inyong kalusugan. Ang konbensyonal na paraan ay madalas na isang one-size-fits-all na modelo, kung minsan ay kinasasangkutan ng hormone replacement therapy, HRT, na maaaring isang balidong option para sa ilan, ngunit may mga kaakibat na pagsasaalang-alang at hindi tamang landas para sa lahat. Para sa iba, ang payo ay simpleng pamahalaan ang mga sintomas na maaaring parang pagbabaliwala at nakahiwalay na nag-iiwan sa inyo
na pagtagpi-tagpiin ang mga solusyon, kaunting dagdag na tulog dito, ibang moisturizer, doon ang hindi natutugunan ng tunay na sanhi. Ang paraang ito ay sadyang hindi sapat dahil nabibigo itong gamitin ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng fundamental na suportang nutrisyon na maaaring makatulong sa inyong katawan na makahanap ng isang bago at matatag na balanse. Unang buto flaxseed para sa balanseng hormonal. Dito pumapasok ang abang flaxseed hindi bilang isang usong superfood, kundi bilang isang matagal ng kaalyado para sa kalusugan ng kababaihan. Ang kahalagahan ng pagtugon sa hormonal imbalance mula sa isang nutritional na pananaw ay hindi maaring maliitin. Ang inyong katawan sa karunungan nito ay may kakayahan pa ring gumawa at mamahala ng mga hormone, ngunit nangangailangan ito ng tamang mga sangkap. Ang flax seeds ay masasabing pinakamabisang pinagmumulan ng lignans, isang uri ng phytoestrogen sa kaharian ng halaman. Ang phytoestrogens ay mga kahangahangang compound ng halaman na dahan-dahang ginagaya ang pagkilos ng estrogen sa inyong katawan. Kapag mababa ang inyong natural na antas ng estrogen, tulad ng pagkatapos ng menopause, ang mga lignan na ito ay maaaring kumapit sa mga estrogen receptor na nagbibigay ng isang banayad na epekto ng estrogen na maaaring makatulong na pakinisin ang mga magaspang na epekto ng hormonal fluctuation. Hindi ito tungkol sa pagpapakilala ng isang baha ng hormones, kundi sa pagbibigay ng isang banayad at natural na sistema ng suporta. Isipin ito na parang isang dimmer switch sa halip na isang on-off na button na nagbibigay daan para sa isang mas balanse at pinungpanloob na kapaligiran. Ang banayad na modulasyong ito ay susi sa pagpapagaan ng ilan sa mga pinakapaulit-ulit na sintomas tulad ng tindi at dalas ng hot flashes at night sweats na maaaring sumira sa isang mahimbing na tulog at mag-iwan sa inyo na pagod at irritable sa susunod na araw. Ang pagsasama ng flaxseed sa inyong pang-araw-araw na gawain ay napakasimple. Ang pinakamabisang paraan upang makuha ang mga benepisyo nito ay ang pagkain nito ng giniling. Ang buong flax seeds ay maaaring dumaan lamang sa inyong digestive system na nangangahulugang hindi ninyo makukuha ang mahahalagang nutrition nito. Maaari kayong bumili ng giniling na madalas na may etiketang flax meal o bumili ng buo at gilingin ito sa isang coffee grinder o blender at itago ang meal sa isang lalagyan na hindi mapasukan ng hangin sa inyong ref o freezer upang maprotektahan ang mga delikadong langis mula sa oksihenasyon. Ang layunin ay kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsara ng giniling na flaxseed bawat araw. Hindi ito isang napakahirap na halaga. Isipin na simula ng inyong araw sa isang mainit na mangkok ng oatmeal. Marahil ay may kaunting cinnamon at ilang berries mula sa lokal na palengke sa inyong lugar. Haluin lang ang 1 kutsara ng inyong giniling na flax meal. Nagdaragdag ito ng isang kaaya-aya at nati na lasa at kaunting tekstura. Hindi mahilig sa oatmeal ihalo ito sa inyong morning smoothie. Maaari rin itong ihalo sa yogurt cottage cheese o kahit na isaboy sa isang salad sa tanghalian. Para sa mga mahilig mag-bake, maaari ninyong palitan ng isang bahagi ng harina sa inyong mga recipe ng muffin o tinapay ng flax meal. Naaalala ko ang isang kliyente ko, isang kaibig-ibig na asim sa taong gulang na babae mula sa Cebu City na nagngangalang Caridad. Si Caridad ay isang masugid na hardinera, ngunit napansin niyang nauubos ang kanyang lakas pagsapit ng tanghali, kaya't halos hindi na niya maalagaan ang kanyang mga minamahal na rosas. Ang mga night sweats ay walang tigil na nag-iiwan sa kanya na pagod at bigo. Nag-aalinlangan siya noong una kong iminungkahi ang isang bagay na kasing simple ng flaxseed. Ngunit nangako siyang magdagdag ng 2 kutsara ng giniling na flax sa kanyang yogurt tuwing umaga. Pagkalipas ng mga 6 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na may panibagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi man tuluyang nawala ang mga night sweats,
Ngunit ang mga ito ay hindi na gaanong matindi at madalang na. Higit sa lahat, naramdaman niyang bumabalik ang isang matatag at tuloy-tuloy na enerhiya na nagpapahintulot sa kanya. Nagugulin muli ang kanyang mga hapon sa hardin. Ito ay isang maliit na pagbabago na lumikha ng isang malaking pagbabago sa kalidad ng kanyang buhay. Ngayon, gusto ko kayong kumustahin. Nakakaranas ba kayo ng nakakadismayang pagod sa kalagitnaan ng araw o ginagambala ba ng night sweats ang inyong mahalagang tulog? Nararamdaman niyo ba na palagi kayong nauubusan ng lakas? Kung nakaugnay sa inyo ang kwentong ito at nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-type ng aklawasan sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito masyadong tumama para sa inyo o kung sa tingin ninyo ay mas mahusay naming matatalakay, ang paksang ito mangyaring mag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyong mga pangangailangan. Ikalawang boto pumpkin seed para sa enerhiya. Pag-usapan natin ang enerhiya. Hindi ang nanginginig na pakiramdam mula sa kape, kundi ang malalim at cellular na enerhiya na nagpapagana sa inyong katawan, nagpapatalas sa inyong isip at nagbibigay lakas sa inyong mga hilig. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakapanghihinang reklamo na naririnig ko mula sa mga kababaihan sa kanilang 60s pataas ay ang isang malawakang pakiramdam ng pagkapagod. Ito ay isang pagod na hanggang sa buto na maaaring gawing tila napakahirap kahit ang mga simpleng gawain. Maaari ninyong tanggihan ang mga imbitasyon para sa isang lakad kasama ang isang kaibigan sa kahabaan ng Manila Baywalk o lumiban sa isang pagtitipon ng pamilya dahil wala kayong sapat na lakas. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na binabaliwala ito bilang isang hindi maiiwasang kahihinatnan ng pagtanda. Maaring sabihin sa inyo na magpahinga ng higit pa o simpleng tanggapin ang inyong bago at mas mababang antas ng enerhiya. Ngunit hindi nito pinapansin ng isang kritikal na piraso ng palaisipan ang papel ng mga mahahalagang mineral at malusog na taba sa siklo ng produksyon ng enerhiya ng inyong katawan. Kapag kulang sa mga mahahalagang sustansyang ito ang inyong dieta, para kayong sinusubukang patakbuhin ang isang kotse na halos walang laman ang tangke ng gasolina. Hindi ninyo maaasahan na gumanap ng mahusay ang inyong katawan nang walang tamang panggatong. Ang pag-asa lamang sa pahinga nang hindi tinutugunan ng pinagbabatayan na mga kakulangan sa nutrisyon ay isang hindi kumpletong diskarte na bihirang magbunga ng masiglang enerhiya na nararapat sa inyo. Dito pumapasok ang ating pangalawang powerhouse seed, ang pumpkin seed o buto ng kalabasa. Ang mga munting berdeng hiyas na ito ay higit pa sa isang produkto ng pag-ukit tuwing Halloween. Ito ay isang kayamanan ng nutrisyon, lalo na para sa mga kababaihan na higit sa 60. Ang kahalagahan nito ay nakasalalay sa napakataas na konsentrasyon ng magnesium, isang mineral na fundamental sa higit sa 300 biochemical reactions sa katawan na may malaking bilang ng mga ito na direktang kasangkot sa paglikha ng enerhiya. Ang magnesium ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa proseso na nagko-convert ng pagkain na inyong kinakain sa adenosine triphosphate ATP, ang pangunahing currency ng enerhiya ng inyong mga cell. Kapag mababa ang antas ng magnesium, isang karaniwang issue sa mga nakatatanda dahil sa mga pagbabago sa dieta at nabawasang pagsipsip ang buong proseso ng produksyon ng enerhiya ay nagiging mabagal at hindi mahusay na nag-iiwan sa inyo na palaging pagod. Bukod dito, ang mga buto ng kalabasa ay isang mahusay na mapagkukunan ng malusog na taba at protina na mula sa halaman na tumutulong na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo. Ang pag-iwas sa matalim na pagtaas at kasunod na pagbagsak ng asukal sa dugo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng matatag at pare-parehong enerhiya sa buong araw na pumipigil sa napakakaraniwang paghina sa hapon. Mayaman din sila sa zinc,
na sumusuporta sa immune function at lumalaban sa pamamaga, isa pang karaniwang dahilan ng pagkaubos ng enerhiya. Ang paggawa ng pumpkin seeds bilang isang pang-araw-araw na ugali ay parehong madali at kasiya siya. Ang isang karaniwang serving ay mga sangkapat na tasa o isang maliit na dakot. Hindi tulad ng flax seeds, maaari ninyo itong kainin ng buo. Hanapin ang hilaw at walang asin na mga buto ng kalabasa na madalas tawaging pepitas upang maiwasan ang labis na sodium. Mayroon itong kasiya siyang lutong at mayaman at nutty na lasa na ginagawa itong isang nakakabusog na merienda. Maglagay ng isang maliit na garapon nito sa inyong kusina o sa inyong sasakyan para sa isang madaling pampalakas ng enerhiya kapag kayo ay nasa labas. Maaari ninyo itong isaboy sa inyong mga salad para sa dagdag na tekstura, ihalo sa inyong yogurt o oatmeal sa umaga o i-blend sa mga smoothie. Mahusay din itong isama sa mga maaalat na ulam. Subukang ihalo ito sa isang stir-fry isaboy sa mga inihaw na gulay o gamitin bilang isang malutong na topping para sa isang mangkok ng sopas. Isa sa aking mga paboritong simpleng recipe ay ang bahagyang pagsangag nito sa isang tuyong kawali sa loob ng ilang minuto hanggang sa magsimula itong pumutok at maging mabango. Pagkatapos ay timplahan ito ng isang kurot ng smoked paprika o cumin para sa isang masarap at malinamnam na merienda. Isaalang-alang ang kwento ni Elena, isang 72 taong gulang na retiradong guro mula sa Baguio. Mahilig siyang mag-hike sa kalapit na Cordillera Mountains, ngunit dahil sa kanyang humihinang lakas, napilitan siyang manatili sa mga maikli at patag na trail, malayo sa mga mapanghamong akyatin na dati niyang kinagigiliwan. Nakaramdam siya ng pagkadismaya at limitasyon dahil sa kanyang pisikal na pagkapagod. Nagtulungan kami sa kanyang dieta at isang mahalagang pagbabago ay ang pang-araw-araw na pagsasama ng sangkapat na tasa ng pumpkin seeds bilang kanyang merienda sa kalagitnaan ng hapon. Pinalitan nito ang matamis na granola bar na dati niyang kinakain na nagdudulot ng isang siklo ng pagtaas at pagbagsak ng enerhiya. Sa loob ng ilang buwan napansin ni Elena ang isang malaking pagkakaiba. Ang tuloy-tuloy na supply ng magnesium at malusog na taba ay nagbigay ng isang mas matatag at pangmatagalang mapagkukunan ng enerhiya. Nalaman niya na kaya niyang maglakad ng mas matagal nang hindi nakakaramdam ng pagod at di nagtagal ay muli niyang tinahak ang ilan sa kanyang mga dating paboritong trail. Hindi ito isang magic pill, kundi isang pare-pareho, simpleng pagpili sa nutrisyon na tumulong na muling kargahan ang kanyang katawan sa isang fundamental na antas. Gusto ko kayong tanungin ngayon, kumusta ang inyong enerhiya sa araw-araw? Nahihirapan ba kayong tapusin ang araw na parang laging ubos ang inyong panloob na baterya? Ang ideya ba ng pagkakaroon ng mas tuloy-tuloy na enerhiya upang gawin ang mga bagay na gusto ninyo ay parang isang magandang pagbabago? Kung sa tingin ninyo ay maaaring makatulong ang impormasyong ito sa inyong puzzle ng enerhiya, lubos kong ikagagalak kung mag-type kayo ng USA sa mga komento. Kung hindi ito kumonekta sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng ~0. Ang inyong tapat na feedback ang nagbibigay daan sa akin na mapabuti at magbigay ng pinakamahusay na posibleng gabay. Ikatlong buto sesame seed para sa intimate wellness. Ngayon talakayin natin ang isang paksa na napakahalaga ngunit madalas na nababalot ng katahimikan, ang intimate wellness. Ang mga pisikal na pagbabago na nangyayari pagkatapos ng menopause ay maaaring makaapekto ng malaki sa inyong kaginhawahan at kumpiyansa sa aspetong ito ng inyong buhay. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit hindi gaanong napag-uusapang issue ay ang vaginal dryness, isang direktang resulta ng pagbaba ng antas ng estrogen. Ang kakulangan na ito ng natural na lubrikasyon ay maaring gawing masakit ang pakikipagtalik na humahantong sa isang siklo ng pag-iwas at emosyonal na distansya.
Ang kumbensyonal na kaalaman, madalas itong humihinto sa pagre-rekomenda ng mga over-the-counter na lubricant. Bagamat ang mga produktong ito ay maaaring magbigay ng pansamantalang lunas at tiyak na isang kapaki-pakinabang na tool, gumagana ang mga ito bilang isang bendahe na tinutugunan ang panlabas na sintomas ng hindi pinapakain ng katawan mula sa loob. Ang paraang ito ay maaaring maging klinikal at hindi konektado na nabibigong kilalanin ang holistic na kalikasan ng sexualidad at kapakanan ng babae. Ito ay isang hindi sapat na solusyon dahil hindi nito binibigyan ng kapangyarihan ang inyong katawan na suportahan ang sarili nitong kakayahang mapanatili ang kalusugan at kahalumigmigan ng tissue. Ang tunay at pangmatagalang intimate wellness ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng isang sintomas. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa inyong buong sistema. Dito pumapasok ang maliit, ngunit makapangyarihang sesame seed o buto ng linga bilang isang mahalagang kaalyado. Ang kahalagahan ng pagsuporta sa inyong intimate health sa pamamagitan ng nutrisyon ay nakasalalay sa pagbibigay sa inyong katawan ng mahahalagang fatty acids at compounds na kailangan nito upang mapanatili ang malusog, matibay at may sapat na lubrikasyong mga tissue. Ang mga buto ng linga ay isang kamangha-manghang mapagkukunan ng mga malusog na taba na ito, pati na rin ng zinc, isang mineral na mahalaga para sa kalusugang sexual at produksyon ng hormone. Ngunit ang kanilang tunay na lihim na sandata, tulad ng flax seeds, ay ang mataas na nilalaman nito ng lignans. Ang mga plant-based na phytoestrogen na ito, tulad ng napag-usapan na natin, ay maaaring magbigay ng isang banayad na epekto ng estrogen na partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng mga vaginal tissue. Ang estrogen ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagpapanatili ng kapal pagkalastiko at natural na lubrikasyon ng mga pader ng ari. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa katawan, gamit ang mga natural na compound na ito, ang mga buto ng linga ay maaaring makatulong na mapabuti ang integridad ng tissue at kahalumigmigan mula sa loob na tinutugunan ang sanhi ng discomfort sa halip na takpan lamang ang sintomas. Mayaman din sila sa calcium na mahalaga para sa kalusugan ng buto, isa pang lugar kung saan kailangan ng mga babaeng postmenopausal ng dagdag na suporta. Ang pagsasama ng mga buto ng linga sa inyong dieta ay isang simple at masarap na gawain. Ang isang magandang pang-araw-araw na bahagi ay mga 1 hanggang 2 kutsara. Maaari ninyo itong kainin ng buo, ngunit para sa isang mas mayaman na lasa at posibleng mas mahusay na pagsipsip ng sustansya, maaari kayong gumamit ng tahini na isang makinis na paste na gawa sa giniling na mga buto ng linga. Ang tahini ay isang pangunahing sangkap sa lutuing Mediterranean at Middle Eastern at napakadaling gamitin. Maaari ninyo itong gamitin upang gumawa ng klasikong hummus o i-whisk lamang ito ng kaunting lemon juice, bawang at tubig upang makagawa ng isang creamy at masarap na dressing para sa mga salad o inihaw na gulay. Mahusay din itong ipatak sa ibabaw ng baked na kamote o gamitin bilang sawsawan para sa mga sariwang gulay tulad ng carrots at bell peppers. Ang buong buto ng linga ay maaaring isaboy sa ibabaw ng steamed na gulay stir-fries o i-bake sa mga tinapay at crackers. Ang isang simple at eleganteng paraan upang gamitin ito ay ang bahagyang pagsangag nito sa isang tuyong kawali hanggang maging ginintuan at mabango. Pagkatapos ay isaboy ito sa ibabaw ng avocado toast o isang mangkok ng sopas. Naaalala ko ang isang pag-uusap sa isang kliyente, isang 65 taong gulang na artist mula sa vegan na nagngangalang Isabel. Sila ng kanyang asawa ay laging may malalim na koneksyon, ngunit sa mga nakaraang taon, napansin niyang umiiwas na siya sa pisikal na paglalambing dahil sa tumitinding discomfort. Nakaramdam siya ng malalim na panghihinayang at pagkadismaya. Sinubukan niya ang iba't ibang lubricant, ngunit para sa kanya
ay parang isang klinikal na solusyon ito sa isang napaka-personal na problema. Nag-usap kami tungkol sa isang mas holistic na diskarte at nagsimula siyang magsama ng 2 kutsara ng tahini sa kanyang dieta, araw-araw karaniwan, bilang dressing para sa kanyang malaking salad sa tanghalian. Ito ay isang banayad na pagbabago, ngunit sa loob ng halos 2 buwan, nagsimula siyang makapansin ng pagkakaiba. Naramdaman niyang mas komportable siya at nagsimulang humupa ang takot sa sakit na nagpahintulot sa kanya na muling kumonekta sa kanyang asawa sa paraang akala niya ay nawala na. Ito ay isang magandang paalala na ang pag-aalaga sa ating mga katawan mula sa loob ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mga pinakapribadong bahagi ng ating buhay. Huminto tayo sandali at kumonekta. Ang pag-uusap bang ito ay may kaugnayan sa inyo? Tahimik ba ninyong pinagdadaanan ang mga hamon ng intimate wellness na parang nag-iisa kayo? Ang ideya ba ng pagsuporta sa natural na kahalumigmigan at kalusugan ng tissue ng inyong katawan sa pamamagitan ng nutrisyon ay isang bago at pag-asa na pananaw? Kung nakatulong at nakaugnay sa inyo ang seksyon na ito, mangyaring gawin ninyo akong isang pabor at mag-type ng buwan sa mga komento. At kung hindi sa anumang dahilan, mangyaring mag-type ng so. Ang inyong feedback ay tunay na isang regalo na tumutulong sa akin na matiyak na ang mga talakayang ito ay sumusuporta at kapaki-pakinabang hanggat maari. Ika-4 na buto sunflower seed para sa pangmatagalang proteksyon. Ang huling piraso ng ating puzzle ay tumutugon sa mismong pundasyon ng inyong pangmatagalang kalusugan habang kayo ay tumatanda. Ang pagprotekta sa inyong katawan mula sa pinsala sa cell at pagtiyak sa kalusugan ng inyong puso at mga buto. Habang lumalampas tayo sa 60, ang ating mga katawan ay nagiging mas madaling kapitan ng oxidative stress, isang proseso kung saan ang mga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals ay maaaring makapinsala sa mga cell na nag-aambag sa pagtanda at mga malalang sakit. Bukod dito, ang pagbaba ng estrogen ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng parehong osteoporosis at cardiovascular disease. Ang lumang pananaw ay madalas na tinatrato ang mga ito bilang magkahiwalay na isyu na dapat pamahalaan ng iba't ibang gamot. Kapag naging problema na, maaaring mayroon kayong reseta. Para sa inyong presyo ng dugo, isa pa. Para sa inyong kolesterol at marahil isa pa upang protektahan ang inyong mga buto. Bagamat ang mga gamot ay madalas na kinakailangan at nakapagliligtas ng buhay, ang hiwa-hiwalay na diskarte na ito ay maaaring makaligtaan ang malakas at magkakatulungang epekto ng pang-iwas na pangangalaga sa nutrisyon. Nabibigo itong lubos na gamitin ang sariling mga mekanismo ng pagtatanggol ng katawan na maaaring lubos na suportahan ng isang dieta na mayaman sa mga proteksyon na sustansya. Ang paghihintay na pamahalaan ang isang sakit ay isang hindi gaanong nakapagpapalakas na diskarte kaysa sa maagap na pagpapakain sa inyong katawan upang maiwasan ito. Ipasok ang masayahin at mabisang sunflower seed. Ang mga butong ito ay kilala sa kanilang napakataas na nilalaman ng vitamin E, isang malakas na fat-soluble antioxidant. Ang kahalagahan ng isang dieta na mayaman sa antioxidant para sa mga kababaihan na higit sa 60 ay hindi maaaring maliitin. Ang vitamin E ay gumaganap na parang isang tagapag-alaga para sa inyong mga cell na neutralisahin ang mga free radicals at pinoprotektahan ang mga cell membrane mula sa pinsala. Ito ay partikular na mahalaga para sa kalusugan ng balat na tumutulong na mapanatili ang pagkalastiko at kahalumigmigan nito, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa sa balat. Ang pagkilos na antioxidant na ito ay tumutulong din na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, isang pangunahing dahilan ng maraming kondisyon na may kaugnayan sa edad. Bukod sa vitamin E, ang mga sunflower seeds ay puno ng phytosterols,
Mga compound ng halaman na napatunayang nakakatulong na mabawasan ng LDL ang masamang antas ng kolesterol kaya't sumusuporta sa kalusugan ng puso. Magandang mapagkukunan din sila ng magnesium na alam nating mahalaga para sa enerhiya, ngunit gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng presyo ng dugo at pagpapanatili ng isang matatag na ritmo ng puso. Para sa kalusugan ng buto, nag-aalok sila ng tulong ng parehong magnesium at selenium, mga mineral na nag-aambag sa lakas at integridad ng inyong bone matrix. Ang pagdadala ng sunflower seeds sa inyong pang-araw-araw na buhay ay napakadali. Tulad ng pumpkin seeds, ang isang serving ay mga sangkapat na tasa. Piliin ang mga hilaw o dry roasted walang asin na uri upang makuha ang lahat ng mga benepisyo ng walang dagdag na sodium. Ang kanilang banayad at nati na lasa ay ginagawa silang isang napakadaling idagdag sa maraming pagkain. Isaboy ito ng sagana sa anumang salad para sa isang kasiya siyang lutong. Ihalo ito sa mainit o malamig na cereal o i-blend sa inyong smoothie para sa isang creamy na texture at nutritional boost. Mahusay silang karagdagan sa mga trail mix na sinamahan ng iba pang mga buto nuts at ilang pinatuyong prutas. Maaari rin kayong gumamit ng sunflower seed butter na kilala bilang sun butter bilang alternatibo sa peanut butter sa whole grain na tinapay o may hiwa ng mansanas. Ito ay isang mahusay na option para sa mga may allergy sa mani. Subukang isama rin ito sa inyong mga pangunahing ulam. Maaari itong magbigay ng isang magandang crust para sa inihaw na isda o manok kapag hinaluan ng mga herbs at breadcrumbs. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang mabilis na kwento tungkol kay Margarita, isang masiglang 79 taong gulang mula sa Makati na nagboboluntaryo sa kanilang lokal na library. Si Margarita ay masipag sa kanyang kalusugan, ngunit nag-aalala sa kasaysayan ng sakit sa puso, sa kanilang pamilya, at sa kanyang kamakailang bone density scan na nagpakita ng simula ng osteopenia. Gusto niyang maging maagap. Nakatuon kami sa pagdaragdag ng mga pagkaing mabuti sa puso at buto sa kanyang dieta. Isa sa pinakasimpleng pagbabago ay ang pagdaragdag ng sangkapat na tasa ng sunflower seeds sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Inihalo niya ito sa kanyang cottage cheese sa tanghalian o isinasaboy sa kanyang steamed na gulay sa hapunan. Ito ay isang maliit at pare-parehong ugali. Sa kanyang susunod na check-up 1 taon, pagkatapos natuwa ang kanyang doktor na makita na bumuti ang kanyang mga antas ng kolesterol at ang kanyang bone density ay nanatiling matatag. Para kay Margarita, ang maliit na gawaing ito ay isang pang-araw-araw na pamumuhunan sa kanyang hinaharap, isang simpleng paraan upang makaramdam ng kapangyarihan at kontrol sa kanyang pangmatagalang kalusugan. Dadalhin ako nito sa aking huling check-in sa inyo. Iniisip ba ninyo ang inyong pangmatagalang kalusugan? Nasa isip ba ninyo ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng puso o density ng buto? Ang ideya ba ng paggamit ng simple at buong pagkain upang maagap na protektahan ang inyong katawan ay nakapagpapalakas sa inyo? Kung naging mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng UN sa mga komento sa ibaba. Kung hindi, ang inyong 0 ay magbibigay sa akin ng mahalagang feedback upang makatulong na hubugin ang mga susunod na content. Salamat sa inyong patuloy na pakikilahok. Konklusyon at isang mahalagang aral. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng isang sandali upang pagnilayan ng simple, ngunit malalim na paglalakbay na ating ginawa ngayon. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng paghamon sa alamat na ang mga kababaihan na higit sa iksanta ay dapat tanggapin ang isang buhay ng humihinang enerhiya, hormonal chaos, at nabawasang kagalingan. Pinalitan natin ang lumang kaisipang iyon ng isang malakas at magagawang katotohanan na hawak ninyo ang kapangyarihan na alagaan at ibalanse muli ang inyong katawan mula sa loob. Inalam natin ang mga lihim na itinatago sa loob ng 4 na kahangahangang buto, bawat isa
ay isang munting powerhouse ng nutrition na perpektong angkop upang suportahan kayo sa magandang kabanatang ito ng buhay. Sinaliksik natin kung paano ang flaxseed na mayaman sa lignan ay maaaring mag-alok ng banayad na suporta sa hormonal na nagpapagaan ng discomfort ng hot flashes at night sweats. Nakita natin kung paano ang pumpkin seed na puno ng magnesium ay maaaring muling kargahan ang inyong cellular na enerhiya na nilalabanan ng pagkapagod at tinutulungan kayong bawiin ang inyong sigla. Tinalakay natin ang masustansyang sesame seed, isang kahangahangang kaalyado para sa intimate wellness at kalusugan ng tissue, at sa wakas ang sunflower seed na mayaman sa antioxidant, ang inyong pang-araw-araw na tagapag-alaga para sa kalusugan ng puso, puto at cell. Ang solusyon ay hindi tungkol sa isang radikal, hindi napapanatiling dieta, kundi sa pare-pareho, pang-araw-araw na pagsasanay ng pagdaragdag ng 1 hanggang 2 kutsara ng mga butong nagbibigay buhay na ito sa mga pagkaing kinagigiliwan nyo na. Ang aking huling payo sa inyo ay isa sa banayad na pagkakapare-pareho kaysa sa matinding perpeksyon. Huwag mag-atubiling gawin ang lahat ng sabay-sabay. Marahil simulan ninyo sa linggong ito sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng giniling na flaxseed sa inyong morning routine. Pansinin kung ano ang inyong nararamdaman. Sa susunod na linggo, ipakilala ang pumpkin seeds bilang inyong merienda sa hapon. Ang layunin ay bumuo ng maliliit at napapanatiling mga gawi na nagiging isang walang putol at kasiyasyang bahagi ng inyong buhay. Ang paglalakbay na ito ay isang gawa ng malalim na pangangalaga sa sarili, isang deklarasyon na karapat-dapat kayong makaramdam ng sigla, enerhiya at kaginhawahan sa inyong sariling balat. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang mapagmahal na atensyon na yon sa loob upang alagaan ang katawan na nagdala sa inyo sa napakaraming bagay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko, parehong profesional at personal, ay ang ating kalusugan ay hindi isang destinasyon na ating nararating, kundi isang hardin na ating inaalagaan araw-araw. Ang maliliit na buto na ating itinatanim ngayon sa pamamagitan ng ating mga pagpili sa nutrisyon ay mamumulaklak sa lakas, sigla at katatagan na ating tatamasahin bukas. Kayo ang dalubhasang hardinero ng inyong sariling kapakanan. Taos-puso kong hinihikayat kayo na kunin ang impormasyong ito at gawin itong sarili ninyo. Simulan ang inyong paglalakbay sa mga buto ngayon at mangyaring ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Aling buto ang una ninyong susubukan? Ano ang inyong mga paboritong paraan upang isama ang mga ito sa inyong mga pagkain? Ang inyong mga kwento at ideya ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa napakagandang komunidad na ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa mga kababaihan sa inyong buhay, ang inyong mga kapatid, kaibigan, kapitbahay, na karapat-dapat ding maramdaman ang kanilang pinakamahusay.